Simulan ko muna ito sa isang bersikulo mula sa banal na aklat ng Biblia. Isaias Kapitulo 40, bersikulo 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamalagi magpakailanman. Ang simula ng wakas. Ang pag-ibig niya ay habang buhay sa ating mananahan. Siya ang simula at siya rin ang katapusan. Ang lupa ay matutuyot at magdidilim ang kalangitan. Ang mundo ay pagkukulang, ngunit pag-ibig niya ay mananatili magpakailanman. Sa tuwing tayo nanghihina, siya ang magbibigay lakas. Sa bawat pangambang darating, kapayapang halin niya ay wagas. Ang araw, buwan at mga bituin ay mawawala ng sinag. Ngunit ang makapangyarihang salita niya ay hindi kailanman bubukas. Sa simula pa lamang ay meron ng salita. At ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang una at ang huli, ang Alpha at Omega. Buhay ng Panginoon, kapalit ang ating kaluluwa. Pagdiligtas sa atin ay kanya rin isinagawa. O Panginoon, napakagaling mo, hallelujah! Buhay mo ay sinakripisyo upang iligtas kami mga anak mong puno ng sala. Sa krus ng Kalbaryo ay siya'y ipinako. Namatay, inilibing, at nabuhay sa makatlo. Kahit ang pinakamaliit na bato sa buong daigdig ay magbabago. Ngunit ang mga pangyarihang salita mo ay hindi, O Panginoon. Lahat ng papuri at pagsambay karapat-dapat sa Kanya. Simula sa loob hanggang labas ay di siya kapintas-pintas. Sa lahat na namubuhay, nag-isa siyang perfecto. Lahat ay mawawala, ngunit siya'y habang buhay na nakaupo sa Kanyang trono. Salita niya ay ilawan sa ating mga paa. Ang presensya niya nagbibigay kagalakan sa bawat nanghihina. Kaya kapatid, ang Kanyang mga salita ay ating paghawakan. Ang salita ng tao ay mawawala ng parang bula, ngunit ang salita niya ay nananatili magpakailanman. Ang salita ang simula at ang wakas.